May tanong ako sa'yo. Pangarap mo rin bang kumuha ng mga pelikulang parang mga kuha sa mga old film cameras? Na parang literal na kinunan na galing sa film strips o celluloids, pero gamit ang inyong mga digital cameras? Lots dito, lots doon, color grade dito, color grade doon, pero ang ending, hindi ka pa rin satisfied dahil gusto mong makakuha ng film organic look. At ang secret weapon dyan ay Dehancer. I just want to thank Dehancer for trusting me to create this video para sa ating mga fellow creatives at filmmakers. Ang Dehancer ay hindi lang basta lockpack lang. Kino-convert ito into organic film look na parang kuha sa mga lumang cameras na pwede nyo rin i-apply sa mga videos nyo ngayon gamit ang inyong digital cameras. Ito ay isang full-blown film emulation engine tulad ng film stock, film grain, bloom, halation, gate weave, film breathing, at marami pang iba. Na para siyang base sa real-world chemical film process. Isipin mo, parang ang may film lab sa loob ng editing software mo. So ngayon guys, pupunta tayo ngayon sa Forest Park kasi at least maganda-ganda yung view doon, maaliwalas, at the same time fresh air. Pero syempre ang gagawin din natin doon ay mag-shoot tayo ng konting mga footage using my Fujifilm X-H2S. Para sa ganun, makita natin yung difference kapag ginamit natin si Dehancer. So yun, nandito na tayo ngayon sa Forest Park. And as you can see, napaka-peaceful po ng lugar. At it's a good place to shoot. So gamit ang Fujifilm X-H2S, dito tayo kukuha ng mga material natin na i-convert natin sa Dehancer. So tingnan nyo po kung magugustuhan nyo po yung mga results na gagawin natin. Right? So ngayon nakita nyo na yung mga samples ng mga looks natin dito sa Dehancer. So dito naman ay tuturo ko naman sa inyo para maging familiar kayo sa paggamit ni Dehancer, no? So punta tayo ngayon sa DaVinci Resolve. Okay, so dito sa DaVinci Resolve, dito sa Color tab, dito natin i-apply si Dehancer, no? So click natin tong effects and then type natin dito Dehancer. Then drag natin sa footage. And then as you can see, nag-iba yung kulay niya, no? So i-maximize natin yung viewer niya. Papakita ko lang sa inyo yung user interface ni Dehancer para familiar po kayo kung paano kayo mag-i-edit sa inyong mga projects. So dito sisimulan po natin sa source. Since nakaselect siya dyan sa Rec 709, ang gawin natin, click natin yung source at lagay natin choose camera. So dito naman sa vendor, dito natin makikita yung mga iba't ibang brands ng camera, no? Since ang gamit natin ay Fujifilm, click natin ay Fujifilm. Since gamit natin ay X-H2S at yung kanyang format ay sinut natin sa log or F-log. Pero dahil ang gamit natin ay F-log2, so select natin ay F-log2. And then dive tayo dito ngayon sa film stock or film. So dito, as you can see, marami tayong pagpipili ang mga profile ng film stocks. So meron tayong Agfa, meron tayong Cinestill, Fuji, Kodak, at kung ano-ano pa. So this time ang gamitin natin ay Kodak Supra 100. Ayan. So kung napansin nyo, mas natural yung kulay niya for me. So make sure this is enabled. So dito naman tayo sa film developer. Gawin natin is enable natin. Then dito, pwede tayo mag-adjust ng contrast, no? So very minimal lang. Okay, gamma correction. Ayan, so medyo ataas natin ng konti. And then color boost para mag-pop yung mga kulay natin dyan. Konting-konti lang. So dito naman sa film compression ay dito naman ina-adjust kung overexpose yung inyong material. So enable natin. Adjust natin yung tonal range. Then as you can see yung background, nagkakaroon siya ng detalye. And then adjust natin yung impact. Medyo bawas tayo ng white point. Ayan. So at least medyo lumabas yung detalye ng ulap, ng sky, at ng building sa background.
So dito naman sa expand, dito naman natin ma-adjust yung kanyang blacks and white, no? So adjust tayo ng konti, then white. Para siyang brightness and contrast sa madaling salita. So dito naman sa print, no, ay mapapansin nyo meron na naman siyang profile. Ang pipiliin natin ay Kodak Endura Glossy Paper kasi mas vibrant yung kulay niya. Then pwede natin i-tweak ng konti, exposure, konting-konti lang. Tonal contrast, color density. So next, ang susunod natin ay color head. Okay, normally hindi ko na ginagalaw si yellow, blue, magenta, green, and cyan and red dahil so far okay naman na yung kulay ko dito sa aking image. Siguro kung meron na tayong konting iti-tweak yung shadow tone. Para siyang lift, gamma, gain. So sa shadow tone, pwede tayong maglagay ng konting blue. Bluish. Ayan, kung mapansin nyo, pag sinagad natin, magiging cold siya. At ito naman yung warm. So, konting-konti lang sa shadow tone. Mid-tones, medyo angat lang tayo. Medyo i-warmish lang natin ng konti. Highlight, mukhang okay na ako sa highlight. So, keep natin siya ng 0. So, before and after, very minimal changes. So, next naman ay dito naman papasok ang key features ni Dehancer. So, sisimulan natin sa film grain. And then, since enabled naman na siya. Then, nasa sa'yo naman. Kung hindi ka naman fan ng mga grainy effect or textures, okay lang naman yan. But for this video, syempre, kailangan mas mapa-obvious natin ng konti kung ano yung look ni film grain. Check natin siya. And then, meron tayong mga several options. May 8mm, 16, hanggang 35. So, siguro, lagay mo natin sa 16mm. And then, if you wish to adjust it manually, you can choose custom. And then, kapag zoom natin siya, pag in-adjust natin yung size, dito natin makikita yung laki ng kanyang mga grains. And then, yung amount naman niya, yung dami o siksik ng mga grains niya. So, for the meantime, konting adjust na tayo sa size. Sa amount, medyo subtle lang. Field resolution is yung talas at yung softness ng image. So kapag binawasan natin siya o siniro natin siya, makita mo sobrang blend na nung image sa ating grains, no? Hindi siya blur, no? Kundi parang nagsusoften lang yung kanyang image or nagbe-blend siya sa grain. Then kung lalakasan natin siya, ay tatalas naman siya. At doon naman nagkakaroon ng konting sharpness ang mga edges. So for the meantime, lagay natin sa 80% para mas matalas siya ng konti. Then shadows, mid-tone, so far okay na yan. And then dive naman tayo sa halation. So si halation naman ay ito yung nag-highlight ng mga highlights kapag meron kayong mga ilaw or any kinds of light. Pagka inactivate mo siya ay nagkakaroon siya ng glow or reddish sa edge ng mga highlights. So like for example, itong clouds na nagkakaroon siya ng glow dito sa sombrero ni Greg. Siguro i-custom natin para mas makita natin yung effect. Pag in-adjust natin yung local diffusion, makikita natin yung mga reddish excess ng light diffusion niya galing sa mga paliliwanag na areas. And then para ma-check mo siya, click mo lang yung mask mode, makikita mo kung gaano kalakas yung binibigay mong halation dun sa effect na yon. Dito naman sa bloom effect, ang ginagawa naman ito ay sinusoften naman yung mga edges or nagkakaroon siya ng mga diffusion or glow sa mga edges ng image. Especially, okay din ito sa mga highlights or sa mga ilaw effect. So dito, meron siyang mga profile, meron siyang 8mm. Check natin sa mask mode kung gaano kalakas yung pwedeng ibigay ng 16, ng 35, 65. And then, lagay natin sa custom para mas ma-appreciate natin. Yan, si Amplify naman yung nagbibigay ng strength ng visibility ng kanyang blue. Sa film damage naman, ito naman yung nagkakaroon ng mga noise or mga dust effect sa film nyo. So dito para ka nanonood ng mga typical na old movies na may mga dumi sa negative. So dito kapag in-enable natin, play natin yung video, yan, so mapapansin nyo, meron na siyang mga dirt effect dyan. Then dito naman sa film breath, ito naman yung parang nagkakaroon ng pulsing yung mga videos or parang typical na humihinga yung inyong mga film. So, enable natin yan. Lagay natin siguro sa 8. And then, once we play back, mapapansin nyo, nag-iiba-iba siya ng tint, ng exposure. Kasabay pa nung film damage, parang na siyang mas organic film look na parang kinunan sa negative.
Si gate weave naman, kapag in-enable naman natin siya, ito naman yung parang jittering or movement ng film na parang kinunan sa projector. So once it's enabled, gawin natin 8mm para medyo mas obvious. So napapansin nyo, medyo may konting wobble siya, no, sa image. Yan yung mga imperfection ng mga film noong araw. Kaya nagkakaroon siya ng mga itong effect. At very effective pa rin siya kapag pinapanood natin sa pelikula. So dito mas organic yung look niya ngayon. And then if you want to stylize this para magmukha talaga siyang organic film, no? Although di ko masyadong ginagamit to, ito naman ay overscan. So once na-enable ito, as you can see, meron siyang negative fill sa gilid. So meron naman siyang mga gate type. So meron siyang Super 16, Super 35, 8mm, at kung ano-ano pa. So dito piliin natin si Super 35. And then normally di ko na siya ginagalaw, no? And then the last effect is vignette. So ito naman yung pag-darken ng mga edges ng film. Once na in-enable natin yan, then adjust natin yung exposure. So mapapansin nyo yung edges ay medyo dumidilim, no? Para ma-check natin, click natin yung mask mode, -0.1, para nakaspot kay Greg. Lakasan natin yung size. And then, uncheck natin yung mask mode. So, adjust natin yung feather. Medyo i-blend natin ng konti. So, this is before and after. And then, dito, meron tayong monitor to check our false color. Ayan, kung gusto nyo mag-check ng color. And then, so far, okay na ako dito. And then, dito sa last part is the option, which is yung quality natin. So, since gamit natin ay normal fast, ito ay medyo mas manageable i-run lahat yung mga effect natin, no? Kung mahinang makina nyo, I think okay na tong fast. But if you want to upscale the quality, then pwede natin ilagay sa high. But this time, babagal yung makina mo. And ulitin ko, no, hindi naman necessary na kailangan i-activate nyo lahat yung mga effects na nandito para lang ma-appreciate nyo sa Dehancer, no? Pwede nga lang film grain lang, pwedeng bloom lang, or kung ano-ano mga kombinasyon, bahala po kayo, no? So, kumbaga dito ay pinakita lang natin isa-isa yung mga effect niya. So, here is the final result. So, kung pagod ka na sa generic looks mo at gusto mong dalhin ang mga visuals mo into cinematic level, please check out Dehancer today. At meron din tayong Dehancer for iOS, cinematic color grading in your pocket. And also, you can download it on App Store. Perfect ito for photographers and mobile editors na gusto ng film look on the go. And also, pwede rin ito sa Photoshop, Lightroom, and Affinity. And then, meron tayong different products dito or yung mga plugins na pwede nyo i-try, no, before you decide. Then, you must click download and try. If you want to purchase Dehancer Pro, please use my promo code GLENG for 10% discount. Kung helpful ito sa'yo, please subscribe to my YouTube channel, Jimo Films, and please follow my page Glenn G, and also on my TikTok and Instagram. And this is Glenn G, and I'll see you in the next video.